Tapi na mais, isang klase ng wine na ginagawa dito sa Cordilleras. Alright mga kamandarigma, isa pong palang araw na naman ang aming handog sa inyo lahat. Ngayong araw ay ating pagbibigyan yung kahilingan o request ng ating mga viewers na tayo'y gagawa ng isang wine na gawa sa mais. Tapi na gawa sa mais. Alright. So ipapakita namin sa inyo kung ano yung proseso. Same pa rin yung proseso, no? Half cook pa rin pag naluto yung mais. Pero ang kaibahan lang, itong mais kasi is medyo matigas-tigas siya. Medyo matagal-tagal itong maluto. So medyo dagdagan natin ito ng tubig. Atin mo na siyang hinugas. Atin ulit yan tinubigan. At katulad ng dati, yung measurement nga is medyo dadagdagan lang ng konti. Medyo lunurin natin yung kamay. Alright. Kapag kumulo naman na siya, ay bawasan natin yung apoy para hindi masunog yung sa ilalim. Ayan. Lutuin na lang natin ito sa mahinang apoy. At habang pain-in pa yung ating niluluto, manguha na ng dahon ng saging. Hugasan at ibibilad bago gamitin mamaya sa ating wine process. Half cook na rin yung mais, kaya bago natin lalagyan ng bubod ay set aside lang natin para palalamigin. Half cook lang, oh, hindi siya latang lata. Alright. Inilatag muna yung dahon ng saging bago ilagay yung pinapalamig na mais. Mas mainam kasi na malamig yung kanin bago ilagay yung bubod. Ito naman po yung itsura ng rice yeast o bubod. Sa bigasan ng Baguio City, maraming nagtitinda nito. Malakas yung tapi na mais, kaya ang gagamitin lang natin na bubod ay kalahati lang. Durug-durugin lang ng pinong-pino, saka isasaboy o ihahalo sa ating nasaing na mais. Mainam na pantay-pantay yung pagkakahalo para maganda rin yung fermentation nito. Yung kalahati ng bubod ay iset aside lang natin. Gamitin ko uli yan pag gumawa ulit tayo ng ating rice wine. Samantala, itong lalagyan natin ng bubod ay tatakpan natin ng maigi sa loob ng isang araw bago isasalin sa banga o burnay, clay pot. Sa ibang lugar dito sa Cordilleras, ayon sa nagkomento, ay 3 days bago siya ililipat. Pero sa aming lugar ay 1 day lang para hindi na siya matubig-tubig bago ililipat sa burnay. Umabot na nga ng isang araw. Tuyong-tuyo itong burnay na ating gagamitin, pero para sigurado ay isanitize pa rin natin. Heat gun lang po yung ginagamit ko dyan at walang halong kemikal. At ayan, ang palatandaan naman na nag-uumpisa na yung fermentation process nitong ating mais ay nag-uumpisa na siyang bumango. At pag ito yung tinikman ay napakasarap. Ilalagay natin dito sa burnay at hahayaan natin siyang ma-ferment ng 1 buwan bago pwede natin siyang i-harvest. Tatakpan natin ito ng maigi at sisiguraduhin hindi papasukan ng kahit anumang insekto. Para naman sa ganon ay hindi masira ang fermentation process ng ating wine.
Mas mainam na ilagay ito sa malinis, malamig at madilim na lugar. Pasintabi po sa mga green-minded dyan. At naway, meron ulit kayong kunting natutunan sa ating video. Maaari lang din na paki-like, share, and follow ang ating page at ang ating YouTube channel. Malaking bagay po yan para lalo tayong ganahang gumawa pa ng ganitong mga klaseng mga videos. At hanggang sa muli mga kamandirigma, mabuhay po at ingat po tayong lahat.